Halos 10,000 residente ang apektado ng rehabilitasyon sa Ilog Pasig. Bahay at kabuhayan ang pangamba nilang mawala, pero may tinitiyak sa kanila ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang Ilog Pasig. Marumi, kulay putik at may amoy. Sa tabing ilog, dikit-dikit ang mga bahay na dekada nang nakatirik doon. Nakilala ko rito ang 60 anyos na si Nanay Elena Liadones. Dito na siya ipinanganak, nagkaisip at nagkapamilya. Kabilang siya sa halos 10,000 pamilyang maapektuhan ng Pasig River Urban Development na layong linisin at pagandahin ang Ilog Pasig. Walang problema kay Nanay Elena at sa kanyang mister na si Jimmy Liadones ang rehabilitasyon kung kasama sa plano ang kanilang bahay at kabuhayan. Pamor naman po. Para maganda naman tingnan. Kasi di naman talaga tayo rito eh. Basta mayroon lang kung paglilipatan. May tubig, may kuryente, o may may bahay. Para mabura mga agam-agam, sisiguraduhin daw ng Administrasyong Marcos na makakasunod sa agos ng pagbabago ang mga residente. Kung ang problema ay ang relokasyon, kasama sa plano ang pagtatayo ng bagong komunidad at magkakaroon din ng pabahay mula sa gobyerno. Kung usapang trabaho naman, kasama rin sa plano ang pagtatayo ng mga establishmento sa riverbanks. Inaasahang bubuhayin nito ang turismo at lilikha rin ng karagdagang trabaho. Magkakaroon din ng mga bike lanes at pwedeng-pwede ring mag-jogging o maglakad. Magkakaroon din ng Central Park na mas maganda pa raw sa Luneta at tatawaging Marcos Park. Dagdag transportasyon din ang pinaplanong biyahe ng ferry. 18 billion pesos ang pondong ilalaan ng gobyerno sa Pasig River Urban Development Project. In 3, 2, 1... Kagabi, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang paglulunsad ng programa. Make no mistake about it. It will be a people-centered and community-driven development with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. We may never restore the river back to its pre-colonial pristine condition, but we can revive it to serve the present while preserving it for the future. Target tapusin ang proyekto sa loob ng 3 taon. Manggagaling daw sa pribadong sektor ang pondo sa rehab na ang unang ginang ang nangunguna sa pangangalap. Hindi na bago ang muling pagbuhay sa Ilog Pasig. Ilang administrasyon na rin ang nakalipas pero sa pagkakataong ito, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na seryoso at hindi ningaskugon o sa simula lang ipatutupad ang Pasig River Urban Development. Pero kung ano man ang kalalabasan nito, abangan na lang sa susunod na kabanata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.